Ipinakilala si Gaiman yun, isang 15 anyos na estudyante na tila walang pakialam sa pag-aaral sa panlabas. Ngunit sa loob ay kabaligtaran ang tunay niyang nararamdaman, kahit sinasabi niyang wala siyang pakialam, alam niyang kasinungalingan yun dahil gusto talaga niyang magtagumpay. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, patuloy niyang tinatanong ang sarili kung bakit wala pa rin siyang nakikitang resulta. Makikita ang kanyang pagkadismaya ngunit hindi siya sumusuko, at pilit pa ring hinahanap ang motibasyon sa mga maliliit na bagay. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina, at pinakilala nito ang isang babae bilang kanyang bagong tutor. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Gaiman dahil sa ganda ng kanyang magiging tutor. Ngunit bigla siyang umiwas ng tingin, at tuloy-tuloy lang itong umalis papasok sa loob. Sinabi ng ina ni Gaiman sa tutor ng kanyang anak na medyo mahiyain talaga si Gaiman. Maingat niyang ipinaliwanag na nitong mga nakaraang araw ay tila may kinahuhumalingang kakaiba ang kanyang anak, kaya nag-aalala siya kung magiging komportable ba ito. Dahil lalaki si Gaiman, bahagya pa niyang idinagdag ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit tinugon ito ng tutor ng may ngiti at pagpapatawa, sinabing huwag mag-alala si Ginang yun at ipinakitang handa siyang unawain at gabayan si Gaiman. Kinabukasan, sinimulan na ng tutor ang pagtuturo kay Gaiman. Maingat niyang ipinaliwanag ang mga aralin sa matematika, partikular kung paano lutisin ang mga linear inequality, at hinikayat si Gaiman na ilipat lamang ang lahat ng variables sa kaliwa. Mabilis namang nakaunawa si Gaiman, dahilan upang purihin siya ng tutor at sabihing gaganda pa ang kanyang mga marka kung magpapatuloy siya sa ganoong pagsisikap. Upang palakasin ang kanyang kumpiyansa, pina-repeat ng tutor kay Gaiman ang mga salita ng determinasyon, kahit mahina at may pag-aalinlangan sa simula. Unti-unti niyang nilakasan ang kanyang boses hanggang sa buong tapang niyang masabi, kaya niya ito. Makalipas ang 2 taon, lumipas ang panahon ngunit hindi pa rin bumuti ang mga marka ni Gaiman, hindi ito dahil sa kakulangan ng kanyang tutor, sa katunayan, mahusay at maayos siyang tinuruan. Ang tunay na problema ay si Gaiman mismo, na aminadong wala talagang likas na hilig sa pag-aaral. Dahil sa kanyang kawalan ng pokus, madalas siyang mawala ng ulirat sa klase. Isang araw, habang tahimik siyang nakaupo at nag-iisip, biglang nagkaroon ng kaguluhan, may sumigaw ng umiwas ka, at sa isang iglap, nabangga siya. Nagkagulo ang silid-aralan, may mga estudyanteng natamba, may mga mesa at upuan na nagkandabuwal, at si Gaiman ay nadamay sa matinding banggaan. Sumiklab ang matinding kaguluhan, isang estudyante ang walang awang sinuntok at sinipa habang nagkakagulo ang lahat, may mga sumisigaw, may humahanga sa husay ng umaatake, at may humihikayat pang ipagpatuloy ang pananakit, kitang-kita na karaniwan na ang karahasan sa lugar na iyon. Kalaunan, isiniwalat ng bida na napadpad siya sa isang technical high school na may pinakamasamang reputasyon. Sa kabila ng paglipas ng panahon, aminado siyang mahina pa rin siya sa pag-aaral. Habang hawak ang kanyang mga papeles, napagtanto niya ang mapait na katotohanan, ito ang madilim na kwento ng kanyang entrance examinations. Dahil dito, pinili niyang umiwas muna sa iba, tahimik na pinupunasan ang kanyang libro at tinatanggap ang realidad ng sitwasyong kanyang kinalagyan. Ipinakilala ang Yuseng Technical High School sa Incheon, isang paaralang kilala bilang mapanganib at tinatawag na paaralan ng mga pasaway. Isa itong lugar kung saan nangingibabaw ang lakas at karahasan, at ang pag-aaral ay tila isang laban para sa kaligtasan ng pinakamalakas. Sa loob ng kaguluhan at karahasan, malinaw na mahirap mag-focus sa pag-aaral, gayunpaman, sa kabila ng pagiging tila basurang tambakan ng problema ang paaralang ito, may ilan pa ring estudyanteng hindi sumusuko sa kanilang pangarap na makapag-aral. At isa ang bida sa mga nananatiling kumakapit sa pag-asa, kahit napapalibutan siya ng kaguluhan at panganib araw-araw. Ibinunyag ni Gaiman ang kanyang paniniwala sa buhay, gumagawa siya ng mga pagkakataon kahit sa pinaka-impyernong sitwasyon, ito ang kanyang prinsipyo. Kaya naman, kusa siyang pumasok sa Yuseng Technical High School, umaasang dito niya mahahanap ang tanging pag-asa para makapasok sa isang 4 na taong kolehiyo. Mayroon kasing espesyal na admission para sa mga galing sa Technical High School, at iyon ang kanyang target, sa isang paaralang puno ng mga pasaway na walang interes sa pag-aaral, naniniwala siyang may malaking tsansa siyang umangat at makakuha ng mataas na ranggo. Gayunpaman, malinaw na hindi magiging madali ang lahat. Kailangan niyang tiisin at lampasan ang 3 taong pananatili sa lugar na yun, isang hamong hindi lang utak, kundi tibay ng loob ang tunay na susubok sa kanya.
Habang naglalakad si Gaiman, napansin siya ng isang lalaking miyembro ng gang, bigla siyang sinigawan nito, dahilan upang magulat at matamba si Gaiman. Sa sandaling yun, napagtanto niya na sa Yuseng Technical High School, sapat na ang isang saglit na pagkapabaya para magsimula ang gulo. Sa loob ng klase, nanatiling tahimik si Gaiman habang nagkakagulo ang paligid, may mga sigawan, banggaan ng upuan, at walang pakialamang mga estudyante. Sa kanyang isipan, malinaw ang layunin niya, makihalo lamang, manatiling hindi napapansin, at matapos ang pag-aaral. Para sa kanya, ang makapasok sa kolehiyo at magkaroon ng huling tagumpay ang tanging dahilan ng kanyang pagtitiis. Ngunit bigla siyang napatigil nang marinig ang usap-usapang may papalit na guro, dahilan upang mapatingin siya sa harap ng may pagtataka. Ipinakilala ng guro ang bagong homeroom teacher na si Ms. Lee sa klase. Maayos at medyo kinakabahan siyang bumati sa mga estudyante. Habang nag-uusap ang lahat, biglang napatingin si Gaiman at nanlaki ang mga mata, doon niya napagtanto na ang bagong guro ay siya ring tutor na kilala niya. Dahil dito, labis siyang nagulat at napaisip kung paano nangyari yun. Naalala ni Gaiman ang mga panahong tinuturuan siya ni Ms. Lee, kahit paulit-ulit siyang nagkakamali, hindi siya pananghinaan ng loob ng babae, bagkos, patuloy siyang in-encourage at pinuri sa tuwing may tama siyang sagot. May mga sandaling tahimik si Gaiman, pero ramdam ang pag-aalaga at suporta ni Ms. Lee, hanggang sa marahan pa siyang tapikin sa ulo bilang papuri. Sa isang tahimik na sandali, tinanong ni Ms. Lee si Gaiman kung ano ang kanyang pangarap. Hindi naman kaagad nakasagot si Gaiman, ngunit nang tanungin ng ating bida ang tungkol sa kolehiyo, doon ibinahagi ni Ms. Lee ang sarili niyang pangarap, ang pumasa sa teacher certification exam at maging isang guro. Isang guro gumagabay sa mga bata para lumaki sa tamang direksyon. Habang inaalala ito ni Gaiman, doon niya mas lalong naunawaan kung anong klaseng tao at guro si Ms. Lee, at kung bakit malaki ang naging epekto niya sa buhay niya. Pagpasok ni Ms. Lee sa klase, maingay at magulo ang mga estudyante, may nag-iingay, may nakatayo sa mesa, at walang pakialam sa bagong guro. Sinubukan niyang tawagin ang atensyon ng klase, ngunit halos walang nakinig. Nang iwan ng dating guro ang silid at ipaubaya sa kanya ang klase, lalo pang lumakas ang ingay. Sa gitna ng kaguluhan, may ilang estudyanteng nagbulungan at minamaliit siya, sinasabing babae lang siya at hindi raw nila tipo, sa halip na magalit, ngumiti lang si Ms. Lee, kahit halatang naiirita sa loob. Bigla niyang hinampas ang mesa ng malakas, dahilan para matahimik ang klase. Matapang at seryoso niyang pinagsabihan ang mga estudyante na tumigil at magpakalma, at ipinahayag na oras na para mag-focus dahil magsisimula na ang morning meeting. Ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang may nagbato kay Ms. Lee ng lalagyan ng lotion. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ng ating bida, dahil tinamaan si Ms. Lee at nasalag niya ito sa pamamagitan ng kamay niya. Mayabang sinabi ni Kim Soo at walang pagsisisi niyang sinabi na hindi naman daw sila nagkakaroon ng morning meetings at mas mabuting tapusin na lang agad yon, dahil sa asal niya, halatang wala siyang respeto sa guro o sa klase. Habang ang iba ay nagulat o natatawa, may mga nagbulungan pa na parang normal lang ang ganoong ugali niya. Nang mabasag at matapon ang laman ng bote, may isang lalaki ang nagalit dahil kanya pala yon. Ngunit imbes na humingi ng paumanhin, pilosopo at mapanghamon pa ang mayabang na lalaki, tinawag niyang dance, ang kausap at diretsahang nagtanong kung minumura raw ba siya. Lalong uminit ang sitwasyon nang titigan niya ng mayabang ang lalaking galit na, sabay pang insulto ng masama dito. Kasabay nito, bigla na lang siyang inatake ni Kim Soo, dahilan upang mabasag ang bintana at tumilapon nito sa labas. Nagulat ang mga nakakita dahil Abril pa lang pero marami na agad siyang laban, may mga estudyanteng nanunood na parang palabas lang ito, may halong kaba at excitement, ngunit para kay Ms. Lee hindi ito normal para sa kanya. Sa labas ng gusali, hinamon si Kim Soo ng lalaki na inatake niya, minamaliit siya nito at sinabing hindi sila magkapantay kahit ilang beses pa silang magkasama noon, nauwi ang tensyon sa hamon ng suntukan, at may mga nanunood pang tumaya ng pera. Kumpiyansang matatalo si Kim Soo. Hindi umatras si Kim Soo, sa halip, buong tapang niyang sinabing, lumapit ka, at agad siyang umatake. Sa gitna ng sagupaan, biglang may sumigaw mula sa malayo, galit na pinipigilan ang kaguluhan at tinawag silang mga baliw. Biglang dumating ang isang malaking lalaking guro o staff, Tom Kench, at galit na sinigawan ng mga estudyante,
Tinatanong kung bakit palagi na lang silang naghahanap ng away, dahil sa presensya niya, nagpanik ang mga sangkot sa gulo at agad nagsitakbuhan para makatakas. Habang hinihingal pa ang lalaki sa inis, napabulong siya na sobra na ang ginagawa ng mga batang ito at dapat matagal na silang tumigil. Doon niya napansin si MS Lee, na tahimik lang na nakatayo sa gilid, diretso niya itong tinanong kung nanunood lang ba siya habang may nag-aaway. Nagulat si MS Lee at hindi agad nakasagot, sa halip, malamig na binatiko siya ng lalaki, sinasabing ang mga contract teachers ay walang sense of responsibility. Napatigil si MS Lee, halatang nasaktan at nalito sa sinabi. Pagkatapos ay bigla na lang binaliwala ng lalaki ang usapan at inutusang linisin na lang ang nabasag na salamin, sabay talikod at pag-alis. Naiwan si MS Lee na mag-isa sa bakuran, habang naglilinis, doon unti-unti siyang umiiyak dahil sa sakit ng kanyang naramdaman. Doon nilapitan siya ng ating bida at binigyan niya ito ng bandage. Nagpasalamat si MS Lee kay Gaiman, ngunit bigla niya na lamang nakilala ito. Tahimik na nag-usap sina MS Lee at Gaiman sa isang sulok ng paaralan. Ipinagtapat ni MS Lee na nagulat siya sa muling pagkikita nila at hindi niya inakalang sa ganitong paraan, bilang guro at estudyante, sila muling magkakasalubong. May bahid ng panghihinayang ang boses niya. Iniisip kung tama ba ang desisyon niyang tumigil sa pag-tutor para mag-focus sa exams, at humingi siya ng paumanhin sa ating bida. Ipinaliwanag ni Gaiman na pabigla-bigla ang naging desisyon ni MS Lee, at sa kanya tinanong kung balak pa ba niyang manatili sa paaralan, lalo na't malinaw na mahirap ang sitwasyon. Binalaan niya si MS Lee na ang nangyari kanina ay simula pa lang, at kaya raw umalis agad ang dating homeroom teacher ay dahil hindi kinaya ang klase. Saglit na natameme si MS Lee, ngunit sa halip na sumuko, buong tapang niyang sinabi na hindi pa siya pwedeng mag-give up. Pakiramdam niya ay wala pa siyang nagagawa bilang guro. Naniniwala siyang kung lalapitan niya ng maayos ang mga estudyante at tutulungan sila, matutulungan niya silang pumili ng tamang landas sa buhay. Sa huli, tumingin si Gaiman kay MS Lee ng may paggalang at tiwala, at buong puso niyang sinabi na naniniwala nga raw siya sa kanya. Kasunod nito, napansin nila ang grupo ni Kim Shu. Nagtanong ang isa sa kanila kung ano ang sasabihin nila kay Homan Kim, at pabirong sagot na lang ang lumabas, halatang ayaw nilang makialam. Napagtanto ni Gaiman kung sino ang mga yun, gang ni Kim Shu, kilala sila bilang pinakamahirap kontrolin ng mga delinkwenta sa klase, hindi sila pala kausap, hindi nakikihalubilo sa iba, at palaging gumagawa ng sarili nilang mundo. Habang pinagmamasdan sila ni Gaiman mula sa malayo, biglang lumapit si MS Lee nang walang pag-aalinlangan, sinabi nito sa mga hangal na patayin nga raw nila ang kanilang sigarilyo. Napatingin sila sa kanya nang hindi makapaniwala, nagtatanong kung seryoso ba siya. Sinubukan ipaliwanag ni Kim Shu kay MS Lee na bago lang siya sa paaralan kaya hindi niya alam ang sistema, kahit manigarilyo raw sila, wala namang parusa o bawas puntos. May nakalaan pang araw na basurahan para sa upos, at sanay na ang lahat hanggang sa sila-sila na lang ang naglilinis nito. Ibig sabihin, matagal nang pinabayaan ng paaralan ang ganitong gawain. Pero hindi natinag si MS Lee, lumapit siya at mahinahong sinabi na hindi ito usapin ng penalty points. Oo, pwedeng mabawi ang puntos, pero ang kalusugan, hindi na. Diretso niyang tinanong ang estudyante kung hindi ba mas mabuting unti-unti na lang tumigil sa paninigarilyo. Mas lalo pa silang nabigla nang sabihin ni MS Lee na tutulungan niya sila, at sabay kinuha ang sigarilyo mula sa kamay niya. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Gaiman ang lahat, kita sa mukha niya ang pagtataka habang iniisip, gumagana ba talaga ang sinasabi niya? Matapos apakan at patayin ni MS Lee ang sigarilyo, tinanong siya ni Kim Shu kung talagang tutulungan ba niya itong tumigil sa paninigarilyo. Buong tapang at walang pag-aatubili, sumagot si MS Lee na tutulungan niya ito at seryoso siya sa sinabi niya. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon, habang lalapit pa sana si MS Lee, bigla siyang sinampal ni Kim Shu, sa lakas ng tama at sa sobrang pagkabigla, napaupo at halos bumagsak si MS Lee, dahilan para magulat ang ating bida. Sa halip na magsisi, pinagtawanan at tinukso pa siya ng grupo, sinabi ni Kim Shu na parang ngayon lang daw may nakakita ng guro na saktan, at idinagdag pa na kung pwedeng saktan ang mga estudyante, pwede rin daw saktan ang mga guro para maging patas. May nagsabi rin na kung ire-report ni MS Lee ang insidente, isa na namang artikulo raw ang lalabas tungkol sa pagbagsak ng awtoridad ng mga guro, na para bang normal na lamang ang ganitong pang-aabuso.
Habang may ngising mapanghamon, pinaalala ni Kim Shu kay MS Lee na sinabi niyang tutulong siya, sabay minamaliit siya at sinasabing isa lamang siyang contract teacher. Makikita sa mukha ni MS Lee ang takot, sakit, at labis na pagkabigla. Habang nakaluhod at nasaktan si MS Lee, patuloy pa rin siyang nagsalita sa mga estudyante. Sinabi niya na mali ang pagtingin nila sa mga contract teacher at kahit nasa ganitong kalagayan siya, sinusubukan pa rin niyang itama ang kanilang pag-iisip. Dahil dito, lalo pa siyang pinagtawanan ng grupo at sinabing isa siyang huwarang guro, pero halatang panunuya lamang yun. Sinabi nila na hindi pa raw siya sapat na napapahamak at kailangan pa siyang masaktan para matauhan. Lumapit si Kim Shu at hinawakan ang ulo ni MS Lee habang umiiyak at nagmamakaawa ito na tigilan na sila. Kahit nanginginig at sugatan, binalaan pa rin niya ang mga estudyante na kung magpapatuloy ang ganitong asal, magiging masama ang kahihinatnan nila sa pagtanda. Hindi ito pinansin ni Kim Shu, tahimik siyang tumingin sandali bago sabihing nakakatawa ang mga sinasabi ni MS Lee. Habang napapalibutan siya ng grupo, lalo pa nilang ipinakita na wala silang respeto o takot sa kanya bilang guro. Sa gitna ng pang-aabuso, ipinakita ang iniisip ni Gaiman. Kahit natatakot, pinanghahawakan niya ang paniniwalang kung lalapitan at tutulungan ng maayos ang mga estudyante, may pag-asa pa silang pumili ng tamang landas. Ngunit hindi yun ang gusto ng grupo, hiniling nila na itigil na ang mga sermon at sa halip ay bigyan na lang sila ng pera. Sinabi pa nila na kung bibigyan sila ng pera, titigil daw sila sa paninigarilyo. Habang tumutulo ang luha ni MS Lee, malinaw na naghahanda na si Kim Shu sa susunod na pananakit. Doon, nanlaki ang mga mata ng ating bida at bigla niya na lamang naalala ang mga sinabi ni MS Lee sa kanya noong nag-uusap sila, dahil doon, nagkaroon ng lakas ang ating bida para dito. Pagkatapos nito, bigla na lamang lumapit si Gaiman sa mga hangal kaya nagulat ang mga estudyante at nagtanong kung sino siya. Ipinaliwanag ng isa na kaklase nila ito, sa halip na umatras, tinanong pa ng grupo kung kailangan din ba niya ng pera. Hindi naman ito pinansin ni Gaiman, at hinawakan nito ang balikat ni MS Lee at sinabing siya na ang bahala, hinubad niya ang kanyang jacket at nakiusap na hawakan muna ito dahil ayaw niyang madumihan. Habang pinapanood sila, nainis ang isa sa mga hangal at sinabing nakakainis ang tanawin. Bigla itong sumigaw na umalis na si Gaiman at bigla na lamang itong naghahandang sumipa sa kanya. Ngunit mabilis kumilos si Gaiman, iniwasan niya ang atake at agad na gumanti. Sa isang mabilis at kontroladong galaw, nabaligtad niya ang kalagayan, malakas ang pagbagsak ng kalaban sa lupa, malinaw na ipinakita na kahit tahimik at mukhang inosente, may kakayahan at tapang si Gaiman kapag kinakailangan. Habang nakabulagta ang lalaki sa lupa, pinagtatawanan pa siya ng mga kasamahan niya. Sinabi ng isa na mukhang marunong talagang gumanti si Gaiman at dapat ay mahiya siya sa sarili niya. Galit na galit ang natalo at pilit ipinagtanggol ang sarili, sinasabing nagkamali lang siya at ibinaba ang kanyang pagbabantay. Sa sobrang inis, bigla siyang tumakbo at sumugod muli kay Gaiman, sigaw na parang wala na sa tamang pag-iisip. Nabahala naman ang ating bida sa kanyang kalagayan ngunit, naalala niya ang isang paniniwala na sinusunod niya sa buhay, ang paggawa ng oportunidad kahit sa pinaka-impyernong sitwasyon. Ipinakita sa mga sumunod na eksena na hindi ito basta imbento lamang, kundi isang ideyang sinabi ng isang tanyag na tao. Ipinakita si Gaiman na naglalakad sa hallway ng paaralan, bitbit ang isang libro at may ngiting puno ng kumpiyansa. Sa huli, ipinakita ang aklat na hawak niya, isang librong tungkol sa Jeet Kune Do, at isiniwalat na ang taong pinagmulan ng paniniwalang sinusunod niya ay walang iba kundi si Bruce Lee. Bumalik sa laban, mabilis na kumilos si Gaiman, sa isang iglap, tinapak niya ang braso ng kalaban at agad na sumunod ang isang malakas at eksaktong suntok sa katawan. Dahil sa bigla at matinding tama, tumilapon ang hangal at bumagsak ng malakas sa lupa, dahil dito, nagsimulang magtaka ang mga kumag kung bakit madali niya lang natalo ang kanilang kasama. Tahimik na tumayo si Gaiman, kalmado at kontrolado, habang nakatingin sa kanyang kamay na parang si Bruce Lee. Samantala, si Kim Shu ay napakunot noo at inisip na wala na sa katinoan si Gaiman, at hinamon pa niya ito na ituloy ang laban. Buong tapang siyang sumugod kay Gaiman, may kasamang babala na hindi alam ni Gaiman kung sino ang kanyang kinakalaban. Nanlaki ang mga mata ni Gaiman habang mabilis na gumalaw ang kalaban. Sa sandaling yun, biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala ng matinding pagsasanay na pinagdaanan niya noon.
Naalala niya kung paano siya paulit-ulit na nagsanay sa iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Nakita siyang sinisipa ang punching bag, pinag-aaralan ang galaw ng kalaban sa mga video, at humaharap sa mas malalakas na kalaban sa loob ng training hall. Tahimik siya noon, pero seryoso at buo ang loob sa bawat galaw. Bumalik ang atensyon ni Gaiman sa kasalukuyan. Sa tamang tiyempo, sinalubong niya ang pag-atake ng kalaban at agad na gumanti ng mabilis at eksaktong sipa. Isang malakas na tama ang tumama sa ulo ng kalaban, dahilan para tuluyang mawalan nito ng malay at bumagsak sa lupa. Napatigil ang lahat ng nakakita, hindi sila makapaniwala sa bilis at linis ng galaw ni Gaiman. Samantala, ang kumag ay bumubula ang bibig at tuluyan na itong nawalan ng malay. Dahil dito, tuluyan ang tumakbo ang mga hangal dahil sa labis nilang takot sa ating bida, at bago sila umalis nagsalita pa sila ng babala kay Gaiman. Pagkatapos nito, napabuntong hininga ang ating bida, at si Ms. Lee naman ay nagugulat pa rin ito sa kanyang nakita. Kasabay nito, lumapit si Gaiman kay Ms. Lee at inabot ang kanyang kamay. Kita sa mukha ni Ms. Lee ang gulat at pagkalito habang tumitingala siya kay Gaiman. Maingat na nagsalita si Gaiman, ipinaalala niya na dati ay humingi siya ng paumanhin nang tumigil siya sa pagtuturo. Pagkatapos nito, sinabi niyang binabawi na niya ang sinabi noon tungkol sa pag-alis niya sa paaralan. Sa halip, tahimik ngunit seryoso niyang hiniling na manatili siya. Hindi ito pakiusap na puno ng drama, kundi isang tapat na desisyon. Huli niyang sinabi na gusto niya ng tulong, natutulungan siya ni Ms. Lee sa kanyang pag-aaral muli. Pagkatapos nito, kumalat ang balita tungkol sa taong nakatalo kay Kim Shu sa isang sipa lang, kahit ang mga sanay sa laban at pisikal na lakasan ay nagulat, dahil ayon sa kwento, literal na naihagis sa ere ang kalaban. Dahil dito, napagtanto ng marami na mas mabangis at mas seryoso na ang labanan kaysa dati. Samantala, malinaw ang pasya ng grupo ng leader ng gang, para sa sinumang mang-aapi o gagalaw laban sa kanilang mga tao, dalawa lang ang pagpipilian, kusa silang lilipat at lalayo, o sila mismo ang pipilitin umalis at walang ibang opsyon. Sa gitna ng lahat, ipinakita ang determinasyon ni Gaiman, alam niyang mahina pa rin siya sa pag-aaral at hindi iyon madaling baguhin. Pero handa siyang magtiis at magsakripisyo, kahit masaktan o magdugo pa, para maabot ang layunin niya. Lumipat ang eksena kay Ms. Lee, nakitang-kita ang takot at sakit na pinagdaanan niya, may bakas ng pasa at luha sa kanyang mukha, tanda ng kalupitang naranasan niya sa sistemang iyon. Sa huli, nagtagpo ang kanilang mga kamay, isang tahimik pero makapangyarihang sandali na sumisimbolo sa simula ng isang malupit ngunit determinadong kwento tungkol sa pagpasok sa kolehiyo, isang laban hindi lang sa lakas, kundi sa tibay ng loob at paninindigan.